Masaganang buhay. Ako po si Merlaison. Samahan niyo ako sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RPTV, YouTube at Facebook. Masaganang buhay, makakasama po natin ngayong umaga si Sir Riden Tabamo, School Head ng Josephine Cojuangco National Technical Vocational School. Dito po yan sa Mayantok, Tarlac. Masaganang buhay, Sir Riden. Kumusta po kayo? Ano po okay lang naman po, sir. So as of now, we're busy. Preparation for our guidance since the start of the class is July 29. So nagpe-prepare na rin po kami sa mga guardian namin through the help of the teachers, the students, my utilities, of course, the community, and the LG. Kailan po kayo nag-start dito sa school? Actually, sir, actually, sir, I was installed here as the school head last October 3 of 2023. Yes. Bali, magto 2 years na po ako this coming October. Pero sa 2 taong yan, Sir Riden, mukhang talagang blessed po yung school na to, blessed po yung mga estudyante rito at mga guro. Kayo po nanalo ng ano pong contest ito? Yung gulayan? Actually po, ito yung trophy namin. Ito yung as the best implementer of the gulayan sa paaralan. Ito po ay programa ng DepEd kung saan ay farm to table. Ang pinaka-objective po nito is to cater the students, especially those who are in needs, yung nangangailangan ng support, especially sa feeding program. Well, of course, it is not only made by me, but it is a collaborative effort from the students, the utilities, teachers, of course, and through the support of the community, as well as the LGU through the leadership of our Honorable Mayor. Yes. Ilan pong population na pong ito? Actually, I started here sa 600 plus only, but as of the moment, we are now 850. Wow. So we are the biggest, kami na po yung pinakamalaki sa Mayantok. And just because we have the 2 additional strand for the senior high school, which is the STEM and the UMS. Kailan po sinimula ng pagtatanim dito po sa ating school? Actually, sir, nung nagpunta ko dito, wala pa po. Kasi mga garbage yan, mga basurahan. So sabi ko sa mga teacher natin, we try to convert in every space, we maximize, we make it a point that in every corner makapagtanim tayo. Yes. Meron po akong nakita doon, dating tambakan nyo ng basura, pero ngayon, abay, luntian. So, doon po sa baba kasi, sir, sabi ko nga, hindi pwedeng nakatiwangwang lang yung lupa. Bakit kung pakikinabangan natin? So that is the reason why doon po sa baba, yung mga bagong pananim namin na medyo naka-harvest na rin kami ng mga dragon fruits. Yes po. Meron kaming mga red lady na papayas. At saka po yung mga pineapple na meron kami mga pinya doon. At saka yung mga gulay tulad ng okra, talong at kamatis meron na rin. Bakit napakalapit po sa puso ninyo ang pagsasaka? Actually, sir, since it is a program of the DepEd, yun nga pong farm to table, so sabi ko nga, kasi dito rin nagkakaroon kami ng cater sa mga estudyante, silang nagtatanim, at the same time pinapakinabangan po nila. Especially yung malapit sa community, kapag marami na pong tanim yan, sila mismo nakikinabang at sila mismo nag-harvest. Kasi we need to share also whatever we harvest, kasi sila pong nagtatanim talaga. So involved na rin po yung mga estudyante natin doon sa pagtatanim? Opo. Alright, tuturuan na rin siya, tapos yung mga guro natin. Ano naman pong ginagawa po natin sa mga na-harvest dito? Actually, sir, kung medyo marami, ginagawa rin po namin itong IGP, income generating program namin. Para naman kahit na po paano, like yung lettuce namin. So since as of now, we have 10 varieties of lettuce. So nagbebenta rin po kami para at least kahit na paano, maibalik yung pinambili namin ng ano. Actually, yung mga lettuce po namin dito, talagang kakaiba. So, yun po siguro ang isa sa dahilan, bakit kami nanalo. So, pinagmamalaki ko rin po yung akong GPP coordinator, si Pastor Dom, na talagang nagbuhos ng time. Hindi lang, kasi po kung walang commitment, sabi ko nga, kung wala kang commitment, mahirap. Anti-region 3 po yan? Opo, anti-region 3, opo. Ilang school po yung sumali dito? Actually po, more than 2,000 plus sa inter-region. We top
Una po sa cluster, from cluster, I-district, cluster, Yes. division, Opo. and then we are the one representing the entire division of Tarlac sa region. Mm. And luckily, Yes. siguro po nakita nila kung gaano kaganda at since our halaman o mga halaman namin ay lahat organic. Sir Reden, kanina pagpasok namin dito sa inyong bayan, welcome to the summer capital of Tarlac. Bakit po tinawag na summer capital? Actually po tinatawag na Kuya summer capital ng Tarlac. Marami po kayong makikitang beautiful scenery tulad ng mga Nambalan River, Calao, tsaka po yung Sitio Baag na kung saan Mga falls po. mga polso po, dinadayo hindi lang ng mga taga-Tarlac, kundi mga foreigner din po yung mahilig sa mga nature-loving Yes. people. Dinadayo po talaga nila kasi kakaiba. Makikita nyo naman po dito kahit nasa likod ng school, ang ganda ng background ng mga bundok. And marami pong makikita dyan. Dyan kayo makakakita na yung mga pako na kinakain natin na talaga napakasarap. Yes. Yung mga suso na fresh from the river na minsan dinadalhan din kami ng mga estudyante namin. Wow. Yung nanggagaling po ng bundok na produkto nila tulad ng luya at Opo. saka mga gabi. Paano pong ini-encourage yung mga estudyante natin dito na magtanim? Actually po, siyempre mag-start ang initiative. Yes. Unang-una sa administration, sa mga teachers. And Yes. then, through that, pinapakita din po namin na lahat sila partner. Yes. Partner namin kasi pag nagbunga yung mga halaman, nagbunga yung mga prutas, sila-sila Yes. din ang makikinabang. Leadership by example dyan, Sir Reden Gawa niyo po kasi. Hindi po kasi collaborative effort, kaya nga sabi ko nga, mahirap no matter how good the leader is, without the support of the community, the teachers, as well as the Yes. LGU, it is very impossible to achieve what Yes. what you want to achieve. How about the mga parents po? Ay, napaka-supportive po nila. Wow! Actually po, nasabi no yung mga parents, Po. so I started here, wala po kaming UMS, wala kaming STEM. So since meron kami pong programa, Yes. since our school is a technical vocational high school, but one of the program of our school is meron po kaming STE na tinatawag. So I made a decision paano ang mga bata gagraduate na sila ng grade 10 kung walang continuity yung program. Tama po. So I call a meeting with our PTA, with all the parents, with the community, LGU. Kaya po nakapag-put up kami ng 2 science laboratory through the Wow! support of the community, LGU, as well as the parents. Wow! Kaya po, Naniniwala ako, Sir Reden. Isa na rin po sa dadayuin ng mga turista. Bibisita sila dito. Actually po, nasabi yung mga turista or last year, one of the big blessings siguro na nangyari dito sa Josephine Coangco, besides na nag-regional champion kami, nagkaroon po ng shooting kung saan ginamit nila yung school to feature the different herbs na meron kami dito na under the directed of Carlo Dispo na kung saan ang tema po ng kanilang pelikula is all about herbal medicine. Herbal medicine. Na kung saan dito lang matatagpuan sa school namin. Kumusta naman po suporta sa inyo ng local government Ay, in terms of napaka. agriculture? So wala po akong masabi. Actually po, since we are the regional champion of the best implementer of the Gulayan sa Paaralan, the seal of good governance received by the government. Another achievement po yan kasi maliban po doon, our school was awarded by the LGU yung certificate of commendation. Maliban pa po doon, yung nakuha ng seal of good governance na 1.8 million ng LGU ng Mayantok. On top of that, ginawa pong 2.8 million converted into classroom. Yun po. Makikita nyo rin po mamaya doon, ipapakita ko yung magandang classroom na siguro po i-award yan, yung complete inauguration will be held on the 24th of this month. Sir Reden, ano po yung modo farming na ginagawa po ninyo dito? Throughout the year po kasi nagtatanim kami kasi sabi ko nga, kahit na walang pasok, at least ngayon, pagpasok ng mga bata, makikita nila talagang hindi kami nag-stop. Hindi po kami talaga stop, ongoing every year. So, kahit na medyo mainit yung panahon, but through the help of my utilities, hindi sila talaga tumigil. Kahit na Sunday nga, minsan kasama ko sila nagtatanim. Na number one. Po, taksi kami. Araw ng linggo. Nandito po yung masaganang buhay. Oo nga po. Number one talaga, sir, commitment. Commitment and dedication. Without the two
two things. Hindi ka, of course, sabi ko nga, you must serve as an example. Yes po. Kaya nga minsan po, dito na talaga ako nakatira. So sabi ko nga, how can I implement na sasabihin mo yung mga teacher, bawal lang malate kung ikaw mismo ay nalilate. Baka po meron kayong gustong ibigay na tips sa mga gusto pong mag-start ng ganito, gulayan sa paaralan. Actually po, wala in every space. Kung kulang man kayo sa lupa, meron naman po tayong tinatawag na vertical gardening. Yes. Dito po kasi lahat ina-apply namin. Meron kaming vertical gardening, meron kaming urban gardening. Yung vertical gardening po, kung kulang sa lupa, pwede naman sa mga container. Pwede sa paso, pwede sa mga sako. So we make it a point that yung pwedeng i-recycled na materials ay mapapakinabangan natin. Yes. Yun po ang At saka siyempre, plus yung talagang palagi ko sinasabi talaga, dedication and commitment. Tama po. Ano po nakita niyong epekto? Una po sa inyo, sa mga opisyal po ng paaralan, sa mga guro at mga estudyante natin, ito pong ginagawa po ninyong pagtatanim na ito. Actually po, masasabi ko na magandang epekto, lalong-lalo na sa mga bata. Yes. So nakikita nila kung ano ang pakinabang na hindi mo na kailangan. Gaya po ng sili, minsan umaabot yan ng 1,000 per kilo. Tama po. Pero through gardening, hindi po kami namumroblema. Pipitasin na lang. Pipitas na. Tulad kung gusto mong kumain ng okra, sabi nga gusto mong magpinakbit dyan, Yes. labas ka lang, meron na. Ako, Sir Reden, nakita ko sa inyo, kumpleto yung mode of farming ninyo, no? Meron kayong hydroponics, meron kayong conventional at natural ang pamamaraan. At masasabi ko rin po, sabi nyo, organic, no? Yung mga fertilizer po namin sa galing ng aking GBP nga coordinator, Sir Dominador Galita. Shout out, Sir Dom. Wow. Kasi po, naka-invento siya ng hindi na kailangan ng pesticide. Yes. Yung mga natural talaga. Kaya sabi ko nga dito, safe yung mga gulay namin kasi nga organic. Yes. Hindi kami gumagamit ng pesticide at pataba. Ang ginagamit lang po namin yung mga recycled na ginagawa niya, pandilig pati pesticide. Kaya napaka-safe po ng mga gulay na. Maniniwala ako, Sir Reden, sa susunod na taon, back-to-back winner na naman itong ating paaralan dahil sa ginagawa po ninyo. Dahil continuous po yung pagtatanim po ninyo, na lalo yung napapaganda po yung mga tanim po ninyo eh. Actually, sabi ko nga sa GPP ko at sa mga teacher, wag na muna kasi medyo magaso. Sabi nila, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. O tuloy-tuloy lang. Kasi po, sabi ko nga, to achieve a regional winner, sana kung nagkaroon ng national level, probably, we are the representative of Region 3. Kaya nga po sabi ko nga, wala pa namang nagsabi na pumasok dito sa paaralan namin na hindi nakangiti. Opo. Sa ganda ng mga pananim. Kasi sabi nga nila, pag bungot mo pa lang doon, positive vibes ka agad ang mafe-feel mo just because of the flowering plants, mga gulay na nakatanim dito sa Kami po na-feel namin yan. Pagpasok namin, welcome na welcome kami. Nakita po namin ang inyong mga tanim. May mga plano pa po kayong programa na nakalatag sa mga hinaharap? Yun nga po tulad nung nasabi ko, even though we are lack of classroom, we lack of teachers, but yun po ay malaking challenge. Yes po. We take that as a challenge, not a problem. Kasi nga po, kung hindi tayo gagawa ng paraan, tayo mismo ay hindi makakaragdag pa sa problema. Kundi tayo sana maging part tayo ng solution. So one good thing about that, sir, yun patuloy ang pagkatok sa puso ng mga may magagandang kaloobin. Tulad nga po nung congressman ng 1st District, nakita niya talaga kung paano kaganda yung school. So that's the reason why we make a decision to pledge another 12 classrooms. Yes. Na soon by December, kasi nga po nagsukat na sila dyan, doon ang site na ibibigay sa amin. So that is another achievement and accomplishment para po sa mag-aaral ng Josephine Toa. Yes, paano may congressman, baka naman po, ituloy na po natin yan. Dahil lumalaki po yung bilang ng mga estudyante natin dito po sa school ni Sir Reden. Ano po pong payo ninyo, Sir Reden, sa mga kapwa nyo guro, hindi lang po dito sa buong Tarlac, but the entire Philippines? Kaya yan nga po sa, hindi po